Noon, iba-iba ang paniniwala ng tao tungkol sa mundo. May nagsasabing patag ito. Ang iba, may haligi. May naniniwalang lumulutang sa tubig. Walang satellite, walang teleskopyo. Haka-haka lang at alamat ang basehan ng kaalaman. Sa Bible, may talata sa Book of Isaiah. Siya ay nakaupo sa ibabaw ng bilog ng daigdig. Hindi patag, hindi parisukat, bilog. Isinulat ito libu-libong taon na ang nakaraan. Walang astronaut, walang litrato mula sa kalawakan, walang gravity equations. Pero may sumulat na bilog ang mundo. Hindi nila sinusubukang mag-prove. Isinulat lang nila ang pinaniniwalaan nilang totoo. At sa loob ng siglo, tahimik lang itong naghintay. Ngayon, nakikita na natin ang Earth mula sa space. Sinusukat ang kurbada. Kita ang ikot ng bagyo. Alam nating ang mundo ay globo, nakabitin sa kalawakan, hawak ng gravity. Walang pisikal na suporta. Parang eksaktong inilalarawan ng sinaunang teksto at biglang naging malinaw ang lahat. Bilog ang planeta natin. Isang umiikot na globo na nakasabit sa kalawakan. Hindi nakapatong sa haligi. Hindi sinusuportahan ng anumang nilalang. Hindi hawak ng kahit anong pisikal na bagay. Nakalutang lang. At dito, mas nagiging kakaiba ang isa pang sinaunang linya. Ang mundo raw ay nakabitin sa wala. Pag-isipan mo yan. Libu-libong taon na ang nakaraan, may nagsulat na ang Earth ay nakabitin sa wala. Samantalang ngayon, sinasabi ng modernong physics na ang mundo ay pinananatili sa pwesto ng gravity. Gumagalaw sa halos walang laman na espasyo, walang nakikitang suporta. Puro invisible forces lang. Nagkataon lang ba? Siguro. Pero ito ang mas malalim na punto. Hindi kailanman sinubukan ng Biblia na maging science textbook. Hindi ito nagtuturo ng astrophysics. Hindi ito nagpapaliwanag ng orbital mechanics. Walang formulas. Pero kalat sa mga pahina nito ang mga paglalarawang tahimik na umaayon sa mga katotohanang nadiskubre lang natin makalipas ang libu-libong taon. Hindi ipinagsisigawan. Hindi binibigyang diin. Nakasulat lang, parang hindi nila sinusubukang patunayan ang kahit ano. Isinulat lang nila ang pinaniniwalaan nilang totoo. At sa loob ng napakahabang panahon, naghintay ang mga salitang iyon. Naghintay na umabot ang teknolohiya. Naghintay na tumingin muli ang sangkatauhan at sabihing, sandali. Sinabi na pala nila yan, hindi ibig sabihin ito naggaling sa relihiyon ang siyensya. At hindi rin ibig sabihin na pinapalitan ng pananampalataya ang ebidensya. Pero nag-aanyaya ito ng isang bagay na bihira na sa modernong mundo. Paghinto, pagmumuni-muni, pagpapakumbaba. Dahil minsan, ang progreso ay hindi tungkol sa pagtuklas ng bagong ideya. Minsan, tungkol ito sa wakas na pag-unawa sa napakatandang kaalaman. Kaya, sa susunod na tumingala ka sa gabi, tandaan mo ito, bago pa ang mga rocket, bago pa ang satellite, bago pa ang space agencies, may sumulat na bilog ang mundo at ito'y nakabitin sa wala at halos walang nakapansin. Hanggang ngayon,